Mahina ang kapangyarihan ng Destiny sa Southern Kingdom. Ang pinakamalaking variable ay lumitaw na. Ano na ang gagawin ng Destiny Organization? Nagpadala na ako ng Yuhen para asikasuhin ito. Hinihintay namin ang kanyang magandang ulat. Lahat ng pamalengke ngayon ay paborito ni King An. Paumanhin padaan. Tinuksan ng Southern King ang mga piling mandirigma ng Pantheon. Ngunit hindi mo kilala, si Kaien, ang kataas-taasang Diyos ng Pantheon. Kilala kita. Ikaw yung munting sinta. Ako ang namumuno sa King's Pavilion. Sabihin mo na lang na mga assassin kayo. Bakit parang pangalan ng may-ari ng bahay aliwan? Nakatanakas ka noong huli. Hindi ko akalain. Nakusang loob kang papasok sa patibong. Babayaran mo ng buhay mo ang lahat ng ito. Si Chen Qing Liu mula sa Longteng Group. Sino yan? Ako to. Mahal na Panginoon. Sa wakas, nakipag-ugnayan ka na rin. Padadalhan kita ng lokasyon. Magpadala ng grupo para asikasuhin ito. Naiintindihan ko. Mahal na Panginoon. Sa wakas, nagpakita ka na. Sumama ka sa akin. Opo. Taga Southern Realm ka. Bakit ka nakikisama sa mga taong ito? Ang mundong ito ay naglalaman ng mga bagay na hindi mo mauunawaan. Ngayon, ibabalik ko ang Divine Mandate. Malapit na siyang magpakamatay. Oh. Mahal na Panginoon. Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Pero nasira na naman ang damit ko. Mapapagalitan ako pag uwi ko. Napala, kumusta na ang ipinagawang trabaho? Pumasok na ang Dragon Rice sa merkado ng Haiching. Handang suportahan ng pamilyang Shu. Bumalik ka na. Masusunod po. Sakuna. King-an. Ang pagdilim ng Yuhen ay hudyat ng kanyang pagpanaw. Sino ang gumawa nito? Si Guchen. Si Guchen ba yung nakatakdang ikasal kay Bai Luoshuang? Yung Guchen mula sa pamilyang Go. Tama. Nawasak ang pamilyang Gu. Nawala siya ng 5 buong taon. Pagkatapos, dinurog ng Destiny Organization ang mga kaaway ng may sukdulang lakas. Si Guchen ang pumatay kay Yu Heng. Siguradong narating na niya ang Supreme Realm. Yao Gu ang Tianji, mangalap ng impormasyon. Ang iba ay maghintay ng utos. Opo. Ang mga makikialam sa Destiny ay walang awang papatayin. Mga kaaway sa Supreme Realm. Hindi ito ang unang beses ko. Ang liwanag ng Big Dipper ay nagbibigay liwanag sa mundo ng mga mortal. Bumantay sa amin sa loob ng libu-libong taon. Ginagabayan kami ngayon. Hoy, asawa ko. Asawa ko, Ay, huwag. nasaan ka? Hindi ako uwi ngayong gabi. Hello. Ang Dragon Guard 7 Slayers ng kaharian ng Nan ay bumabati sa punong guro. Kailangan kong malaman kung nasaan si Su King-an. Si Miss King An ay nasa room 888 sa Royal Emperor. Alam mo, sa ugaling duwag ni Guchen, kahit mandaya ako sa harap niya, hindi siya maglalakas loob magsalita. Ha ha ha. Kaya kayo ni Ate Shu talaga. Ha ha ha. Si Yao Li, dahil mausisa ka, ay share ko ba ang mga detalye? Sige, ha ha ha. Grabe ka. Sige na. Ay share mo rin sa akin Ang ang mga tagapagmana detalye. ng pamilyang Xu, si Guchen, ay hindi tulad ng iniisip mo. Kung gayon, ano talaga siya? Sabihin mo ang totoo. Su King-an. Lahat ng sinabi mo, narinig ko lahat mula sa labas ng pinto. Sige, dahil narinig mo naman lahat, magsasabi ako ng buong katotohanan sa iyo.
Akala ko isa kang mayaman na nagpapanggap na mahirap. Pero isa ka lang talagang mahirap na walang kwenta. Kaya gusto mo na namang pag-usapan ng diborsyo. Si King An ngayon ay nakasakay na sa makapangyarihang barko ng Dragon Rise Group. Ngayon, kaawa-awang nilalang, hindi mo matiis na hiwalayan siya, di ba? Umuwi ka sa akin ngayon din. O maghihiwalay tayo kaagad. Nakuha ko. Guchen, lumayas ka. Isa ka na lang ngayong palaboy na asong kalye. Guro, tumakbo pa. Delikado. Huwag kang gagalaw. May sugat ka. Salamat sa pagligtas ng buhay ko, miss. Magpahinga ka dito habang ako ay kukuha ng doktor. Kapag gumaling na ako, gaganti ako sa iyong kabutihan. Walang kwentang basura. Umalis ka, huwag mo nang guluhin si King An. Ang pagpupulong ng Dragon Head sa 3 araw. Su King An, alam mong kaya kong pigilan ang pamilya mong Su sa pagbid sa isang salita. Hahaha, sino ka ba sa tingin mo? Iniisip mo ba na ikaw si Young Master Layang mula sa nangungunang pamilya sa Kyoto o isang tuta ng ikalawang angkan ng pamilyang Bai? Ha! Ngayon, ang mismong Dragon Head ang dumating para imbitahan si King An sa komperensya ng pagbid. Iyan ang pinakamataas na karangalan. Nakikipagkita ka lang kay Chen Qingliu. Su King An, ang mga pabor ng Longting Group para sa pamilya mo ay magtatapos na ngayon. Lahat ng suporta ng Longting Group para sa mga Su ay tuluyan ng titigil. Guchen, ganito mo ako niloko dati. Ngayon, ulitin mo na naman ang mga panloloko mo. Sino ka ba sa tingin mo? Ha! Ang galing naman ng impluensya mo. Su King An, mag-isa ka na lang ngayon. Ha ha ha. Sagutin mo. Hello, Kuya Liu. Ang pamilyang Shu ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng Dragon Rise para sa pagbid. Ang iyong pagpasok sa event sa loob ng 3 araw ay binawi na. 5 taon na siyang nawawala. Siguro nakisama na siya sa mga mapanganib na grupo. Nagbibigay lang sila ng impormasyon sa kanya. Ang Dragon Rise Group ang may hawak ng lahat ng baraha laban sa mga Shu. Tapos na ang lahat ngayon. Maligayang pagbabalik, mahal na binibini. Kaya hindi lang ang pamilyang Xu ang hinaharangan, ang iba pang mga elite na lumalabag sa patakaran ay hindi rin pinapapasok. Buti na lang nakilala kita, mahal na Ginoo. Kung hindi, mahuhulog ako sa mga panloloko ni Guchen. Alam ko na yan dati pa. Ang talunan na si Guchen ay hindi kailanman makaka-impluwensya sa desisyon ng Dragon Rise Group. Hindi karapat-dapat si Guchen na dumihan ang sapatos mo, Zihao. Matapos malaman ang mga kasinungalingan niya, hindi ko na siya pinapapasok sa kwarto ko. 5 taon akong lumaban sa ibang bansa para lang matuklasan ang pangangaliwa ng asawa ko sa bahay. Sinabi mong tutulungan ni Guchen ang mga Xu. Gagawin tayong nangungunang pamilya. Ngunit kung wala ang pamilyang Xu, isa ka na lang waiter. Talaga namang bulag ka. Hindi ko akalain na napakababaw mo pala. Guchen, mas mabuti pang mag-ingat ka. Kung wala ang proteksyon ng mga Xu, madali kang dudurugin ng ibang mga pamilya. CJ, tingnan natin. Tigil kayo. Hinala ko, wala kayong imbitasyon mula sa Dragon Rise. Magpasako kayo sa paghalughog. Mga bulag ba kayong dalawa? Hubaran niyo siya ngayon. Paano naglakas loob ang pamilyang Feng? Nahalugugin ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng tapang na yan? Sino ka para maghanap sa akin? Paano mo nagawang halugugin ako? Nandito ako ngayon. Tignan natin kung sino sa inyo ang may tapang na humarap.
Alamin mo ang lugar mo. Si Young Master Feng ay VIP natin. Mas mabuting sumandal ka na lang sa pader ng tahimik o ipapakita namin sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Tumabi kayo. Miss Kisha, kami. Mga tauhan ba kayo ng Longting o mga aso ng pamilyang Feng? Hanapin niyo si Chen King Liu at bigyan ng 30 hampas. Opo. Binibini. Nagkita na naman tayo. Lumayo ka. Kamahalan, paano namin sila haharapin? Miss Kisha, huwag kang maniniwala sa mga patibong niya. Akala ko siya'y isang mayamang tagapagmana. Pero mukhang isa lang siyang. Manahimik ka, isa pang salita at tatapusin kita. Hindi ang pagpatay sa basura ay dumudungis sa aking mga kamay. Ikaw, Mag-focus na tayo sa negosyo. Miss Kisha, ito ang bidding event ng Longting Group. Mahigpit namin, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga mababang uri ng lalaki. kailangan ba ng imbitasyon? Kunin mo ang sa iyo. Sana maging maayos ang bidding conference ng Longteng. Sang-ayon. Mahal na Ginoo, may kakaibang amoy sa hangin. Siguro gawa ito ni Chen King Liu. Pero, ang tensyon sa bidding event na ito ay kapansin-pansin. Kahit na, bilang pinakamataas, susupilin ko ang lahat ng hamon. Hayaan mang bumagyo. Pipigilan ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Naiintindihan ko. Narito kayong lahat ngayon upang humingi ng pabor sa Longting Group at itaas ang katayuan ng inyong mga pamilya. Ano ang binabalak ni Chen King Liu? Bakit si Feng Zihao ang pinili bilang host? Huwag kang mag-alala, panoorin natin ang kanilang munting palabas. Kami, mga noble ng probinsyang ito, ay natanto ang isang katotohanan. Ang pagyuko ay hindi nagdudulot ng tunay na benepisyo. Kaya, ang 4 na dakilang angkan ay nagpasya. Kami, ang 4 na pamilya, ay nagpondo sa kanila gamit ang totoong pera. Pero ano ang ginagawa nila? Tinatrato nila tayo na parang mga piyesa. Minamanipula tayo ayon sa kanilang gusto. Ngayon, sa garantiya ng Wit Corporation, kung aalisin natin ang Dragon Head, kalimutan ang otoridad ng Dragon Rice, mapapanatili natin ang bawat bahagi ng tubo, na kinita sa sarili nating paraan. Ang pag-aatubili at karuwagan ay hindi tayo dadalhin saan man, kasama na ang pamilyang Lei. Ang kapalaran ay pabor sa mga matatapang. Sumasali na ang pamilyang Yu. Hindi pa lalampasin ng pamilyang Jin ang pagkakataong ito. Ang makapangyarihang Dragon Head ay madaling bumagsak. Pinipirmahan nyo ang inyong mga death warrant. Isang napakalakas na tao ang narito ngayon. Patayin nyo ako at lahat kayo ay malilipol. Ang tinatawag niyong makapangyarihang tao. Hindi ba't ang dalawang payaso na ito? Ahahaha, talaga namang nawala na kayo sa katinuan. Mahal na Panginoon, ito ay isang patibong. Anong supreme ba yan? Isa lang siyang, walang kwentang pabigat na sinusubukang linlangin tayo. Sige na. Dahil tinatawag niyo siyang supreme. Tigil, dahil naghahanap ka ng kamatayan. Susundin ko yan. Mula ngayon, hindi na makikilala ng Haiking Province ang 4 na dakilang pamilya. Mas dapat mag-alala si Miss Kisha sa pag-alis niya sa bulwagang ito ng buhay ngayon, kaysa sa ibang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang aming 4 na pamilya, ay marami ang naghahangad sa iyong kakaibang pangangatawan. Patay ka. Anong nangyayari? Hahaha. Ang mind-shattering incense na ito mula sa Nanjiang, ay ginawa partikular para sa mga tulad mo. Ang kahiyang idinulot mo sa akin sa pasilyo, ay babayaran ng 10 beses ngayong gabi. Takbo, mahal na kamahalan. Huwag niyo akong alalahanin. Ang kamahalan mo ay isang biro. Kami, ang 4 na pamilya, ang nagpupondo sa operasyon mo. Ngunit iniisip ng basurang ito na makaupo siya kasama natin. Sa anong karapatan? Dahil mahalaga sa iyo ang iyong kamahalan. Panoorin mong mabuti habang dinudurog ko siya ng paunti-unti. Mga gwardya, dalhin niyo sa akin ang walang kwentang uod na iyon. Hindi ka nasaktan, pinakamataas at walang kapantay, ang nag-iisa. Ang pinakamataas na pinakamataas, ito ang aking titulo. At ang aking tunay na kapangyarihan. Ang iyong lason ay walang silbi laban sa akin. Ngayon, piliin mo kung paano ka mamamatay. Impossible. Nambubola ka lang. Tito Long. Tito Long. Tulungan mo ako. Young Master. Ako si Long Aochen.
Magpakita ka ng kaunting sentido, luhod at yumuko ka ng 3 beses, o harapin ng mga kahihinatnan. Nawala ang pinakamahusay na mandirigma 30 taon na ang nakalipas. Ngayon, alalay na lang ng pamilyang Feng. Tama. Sa kanyang kasikatan, 100 lalaki ang hindi makakatalo sa kanya. Ang pagtalo sa isang tagapaglingkod, dapat madali lang, di ba? Haha, tama. Matandang hangal. Gumagawa ng dahilan para sa masasamang gawa. Naghahanap ng kamatayan. Tito Long, ayos ka lang ba? Young Master, tumakbo ka na. Umalis ka. Walang makakalabas na buhay ngayon. Ayos ka lang ba? Salamat sa pagliligtas sa amin, aking Panginoon. Bakit? Ang tagumpay ng Longteng Group ngayon ay dahil lahat sa aking mga pagsisikap. Paano mo nagawang agawin ito pagbalik mo? Sinabi ko, ang Longteng Group ay mananatili. Sa ilalim ng aking kontrol. Sa akin, ito ay palaging akin talaga. Sino ka para utusan ako? Dapat namatay ka na doon. Alam mo ba kung gaano karaming dayuhang conglomerate ang nagbabanta sa atin? Pero hulaan mo. Nalutas ko na silang lahat. Ang kapalit ay ang iyong buhay. Kapag wala ka na, lahat ng restrictions pinansyal sa Longteng Group ay mawawala. Halakhak na nakakabaliw. Ang saksak na ito ay kabayaran sa pagtanggap mo ng bala 3 taon na ang nakalipas. Mula ngayon, kapag nagkita tayong muli, magiging mortal tayong magkaaway. Pinakamataas. Kung makakalabas na ng buhay sa bulwagang ito, palalayain natin sila. Pinakamataas, hanapin natin si Miao Yi. Sigurado siyang maililigtas kanya. Walang oras. Huli na. Aking Panginoon. Mahal na Panginoon. Binibining bay. Hindi ba't sinabing pilay ka? Kung hindi ako nagpapanggap, paano ko malalaman ang mga may masamang balak? Binibining bay, may mga bagay na hindi mo dapat kontrolin. Paano kung igiit ko? Binibining Bay. Hindi ito ang iyong mahalagang kapital. Kung saan pwede kang magmalaki. Kukunin ko siya ngayon. Walang makakapigil sa akin. Bukod pa riyan, sino ang nagsabing hindi siya konektado? Siya ang aking kasintahan. Sapat na ba iyon? Bakit nagkukumpulan ang mga magaganda sa ganitong basura? Ano man ang kanyang estado, hindi siya alis dito ng buhay. Kung gayon, lalaban tayo. Mga gwardya. Ano ang mga tagubili ng pinuno ng pamilyang Bay? Hayaan ninyong kunin ng anak ko ang tao. Dito na magtatapos ang usaping ito. Ituring ninyo itong pabor na utang ng pamilyang Bay sa Longteng. Kapansin-pansin ang impluensya ng pamilyang Bay. Kahit mula sa kabisera, kaya ninyong protektahan ng isang tao mula sa malayo. Paano kung idagdag ko ang aking pamilyang Liang sa usapan? Ang pamilyang Liang. Kung magkakaisa ang nangungunang pamilyang Liang at ang pangalawang pamilyang Bay, kahit ang Longteng ay hindi makakalaban. Hindi ito tungkol sa pamilyang Liang. Maaaring ipawalang bisa ni Luo Shuang ang kanyang kasal kay Gachan pagkatapos pag-iisa ng mga pamilyang Bay at Liang sa pamamagitan ng kasal. Sige. Tapos na ang usaping ito kung gayon. Maaari na kayong umalis ngayon. Ituturing ko itong paggalang sa pamilyang Bay. Gayon pa man. Huwag ninyo akong hayaang makita muli si Gachan sa hinaharap. Mabuti. Huwag kang mag-alala, gagawin kitang pinakaiginagalang na babae sa mundo. Guchen, pinagkakatiwalaan kita. Iling! Ang walang kwentang hangal mo, kahit bilang kataas-taasan, hindi mo naprotektahan ang iyong babae. Guchen, nagsinungaling ka sa akin. 6 na taong panlilin lang. Hindi, huwag kang mag-alala, alagaan ko ng mabuti ang iyong babae. Ikaw. Hahaha, Kin-an, Ha ha ha. Kin-an, Ha ha ha. Kin-an. Mahal na Panginoon, gising ka na sa wakas. Salamat sa Diyos. Iiwan ko kayong dalawa para mag-usap. Aalis na ako ngayon.
Binibini, oras na para maghanda. Kumusta ang sitwasyon sa labas? Si Chen Qingliu na matandang tuso ay nagkakalat ng mga tsismis ng iyong pagpanaw sa lahat ng dako. Ang mga organisasyong minsan mong pinigilan ay nagsisimula ng gumalaw muli. Tungkol naman sa Dragon Guards. Sina Pujun at Tanlang ay bumagsak. Ang mga natitirang bantay ay nagtago sa ilalim ng lupa nang maramdaman nila ang panganib. Yu Heng, i-report ang sitwasyon. Si Gu Chen ay na-neutralize na, ang variable ay naalis na. Bakit hindi mo siya tinapos noon? Ang pagpatay sa kanya noong insidenteng yon ay makukompromiso ang ating mga pangmatagalang plano. Walang silbi gaya ng dati, hindi man lang mahawakan ito ng maayos. Ikaw, Tama na. Hanggat makamit natin ang ating pinagsasaluhang layunin. Ano ang mahalaga? may punto si Yao Guang. Lahat ay nagsisilbi sa ating nagkakaisang layunin. Yu Heng, panatilihin ang pagbabantay. Kung may anumang variable na lumitaw, i-report mo agad. Naiintindihan. Ang ningning ng dakilang Dipper ay nagliliwanag sa mundo ng mga mortal. Nagbabantay sa loob ng libu-libong taon. Ginagabayan tayo hanggang sa araw na ito. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok dito? May kailangan ka ba? Sino ka ba talaga? Ang pagsuway sa batas ni Gu Chen sa kanyang martial arts, dadala siya sa Southern Kingdom sa kapahamakan. Imposible. Ang tataas-taasang isa ay nag-iisang nagpatahimik ng mga rebelyon. Nagpasimula ng gininto ang panahon ng Southern Kingdom. Paano yun posible? Ikaw ba ang tataas-taasang isa? Kung iniisip mong kaya mong supilin ang kaguluhan ng mag-isa, ikaw ay nagkakamali. Ang kalooban ng langit ang mananaig. Si Gu Chen ay lumalabag sa banal na utos. Kailangan natin siyang alisin. Ang liwanag ng dakilang Dipper ay nagliliwanag sa ating mundo. Nagbabantay sa loob ng libu-libong taon. Ginagabayan tayo ngayon. Hindi ko kailanman ipagkakanulo ang tataas-taasang isa kahit sa kamatayan. Ang liwanag ng dakilang Dipper ay nagliliwanag sa ating mundo. Nagbabantay sa loob ng libu-libong taon. Ginagabayan tayo ngayon. Dahan-dahan. Salamat sa'yo, maaari akong mabuhay ng ilang taon pa. Wala na bang ibang opsyon? Si Miao Yi ay may himala ng lunas. May maliit na tsansa ng buong paggaling. Pupunta ako para makiusap kapag nakakagalaw na ako. Gu Chen, putulin na natin ang ating engagement. Ito ba ang kapalit ng pagligtas mo sa akin? Hindi iyon. Aha! Biro lang. Mula ngayon, anumang kailangan mo, hindi kita bibigyan. Deal. Si Bai Luoshuang ay babalik sa kabisera. Si Gu Chen ay naghahanap ng mahabang buhay sa timog na hangganan. May mensahe si Yao Guang. Papunta si Gu Chen sa timog na hangganan. Tianji, bantayan mo ang timog na hangganan. Hindi siya dapat makabalik ng buhay sa pagkakataong ito. Opo, maghanda na kayo. Ang ningning ng Big Dipper ay nagliliwanag sa mundo ng mga mortal. Binabantayan ang libu-libong taon. Ginagabayan tayo ngayon. Hindi ko akalain na ang pinakamataas na pinuno ay sinusubaybayan pala ang isang nakakatakot na grupo. Aking Panginoon, malawak ang timog na hangganan. Saan natin mahahanap si Miao Yi? Sumunod ka sa akin. Hinihiling ng Southern leader si Miao Yi. Hindi siya humahawak ng mga usaping mortal. Kailangan ninyong umalis ka agad. Ginoo. Naparito kami upang humingi ng tulong medikal. Ngunit pinagbabantaan niyo ang aming buhay. Ito ba ang pagtanggap ng santa? Ang mga lumalabag sa kanyang santuaryo ay haharap sa kamatayan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Hilingin ang presensya ng Master.
Ano ang nagdala sa inyo rito? Nasira ang kanyang dantian. Naghahanap kami ng lunas. Maaari kayong manatili rito ng ilang araw. Kailangan ng banal na dalaga ng Mio ng oras para mag-isip. Lucan, samahan mo ang mga bisita sa kanilang tutuluyan. Mauna na kayo. Magpahinga kayong mabuti. Tila hindi tama si Miao Yi. Nandito na ang maalamat na si Miss Miao. Biro lang. Tama na ang salita. Marami akong mabibigat na laban sa unahan. Tulungan mo akong itali ang laso. Ayokong pagtawanan ako sa larangan ng digmaan. Ay patali mo sa iyong asawa. Ako. Sige, kung masaya si Dr. Miao, masaya rin ako. Gusto ng ama ni Guchen na umuwi ako at magpakasal. Baka ito na ang pinakamabuti. Masyadong mapanganib ang mga frontlines. Bakit kailangang patuloy na lumaban ang isang dalaga kasama namin? Aalis na talaga ako ngayon. Ngunit kung malalagay ka sa panganib, alalahanin mong tawagin ako. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin kung gagaling ka. Huwag kang mag-alala, ikaw ang healer na pinagkakatiwalaan ko. At ganun din sa iyo, kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang. Ano man ang mangyari kay Yi. Kung kailangan niya ng tulong, hindi tayo pwedeng tumayo lang at walang gawin. Naiintindihan ko. Yi! Oras na para sa iyong gamot. Halika. Yi, pasaway ka ngayon. Yi, may utos mula sa mga nakatataas. Kailangang mamatay si Guchen sa Nanjang. Tutulungan mo ba ako? Oo. Kayong lahat. Hinihiling ng banal na birhen ang inyong presensya. Banal na birhen, dinala na namin siya. Mahal na birhen, magagamot ang sugat na ito. Ngunit pag-isipan ninyong mabuti. Ang gamot na ito ay lubhang mabisa. Kung hindi ninyo kayanin, mamamatay kayo. Ano ang tsansa ng paggaling dito? Mas mababa sa 1%. Umalis na kayo kung mahal ninyo ang buhay ninyo. Huwag sayangin ang oras ng banal na birhen. Mahal na Berhen. Berhen, ibigay mo sa akin ang iyong gamot. Lucan. Ihanda ang Ascension Powder para kay Guchen. Naiintindihan. Yi, ano ang problema? Yi, ako to, si Guchen. Hindi mo ba ako kilala? Yi, kung mananatili kang tahimik. Papasok na ako. Biniyayaan ka ng gamot ng birhen, tapos nagtangka ka pang patayin siya. Yi, ako to. Ginoo, kontrolin mo ang sarili mo. Paumanhin. Hindi ito nararapat. Ito ang gamot mula sa birhen. Kapag natapos mo na, umalis ka na. Pagkatapos uminom ng Ascension Powder, bawat buto at kalamnan ay parang nadurog at muling binuo ng kamay ng isang immortal. Ang mga nakaligtas ay nagtatamo ng kawalang hanggan. Ang mahihina ay lubusang namamatay.
Salamat sa gamot, Berhen. Huwag ka munang magpasalamat. Humakbang ka ng 2 beses. Ha ha ha. Ako ang Panginoon ng kaharian ng Nan. Paano mo ako nagawang saktan? Napakawalang kwenta namang kataas-taas ang Panginoon. Ngayon, nakaluhod ka na parang aso. Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi mo karapat-dapat malaman. Taglay mo ang ganoong kapangyarihan. Bakit ka nagtago ng kailangan ka ng kaharian ng Nan? Umiiral na kami sa loob ng milenyo. Alam namin ang halaga ng pagsuway sa tadhana. Ang aming tungkulin ay sundin ang kapalaran. At alisin ang lahat ng variable. At ikaw, ang pinakamalaking variable. Ang Destiny Order ay mga dagalang na nagnanakaw ng kapangyarihan ng tadhana. Gu Chen, mabuhay ka muna. Saka mo palang mababago ang tadhana. Mamatay ka ng payapa. Tumatawa. Oh, nilagyan ko ng laso ng gamot mo. I enjoy mo ang huling paglalakbay mo. Tumatawa. Ikaw, Papatayin kita. Iniisip mo pa rin ba na ikaw pa rin ang hindi matatalong 7-kill general? 2 perpektong pagpapanggap nga. Para linlangin kayong lahat. Hindi ko man lang nahawakan ng magandang si Miao Yi. Mamaya. Gu Chen, ang lason ay patuloy na gagana kahit patay ka na. Ang iyong katawan ay magiging abo at ipapakalat ka ng hangin. Hanggang wala nang matira. Pakinggan ko ang iyong mga sigaw ng paghihirap. Ha ha ha. yee, mukhang. Wala ka nang mapapakinabang na masasabi. Anong sinabi mo? Supremong isa. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka tinatablan? Ang na babae. Kung hindi mo ibinigay sa akin ang Bitchen Pearl, hindi ka magdurusa ng ganito. Yi, ano ang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Yi, kanina, ikaw. Ito ang sagradong Bighen Pearl ng ating timog na kaharian. Pinawawalang bisa nito ang lahat ng lason. Hindi ko matanggap ito. Masyado itong mahalaga. Para saan ang tingin na yan? Hinihiram ko lang ito sa iyo. Ibalik mo pagkatapos mong maibalik ang kapayapaan. Sumpain ang babae. Tinago mo ito sa akin. Lumayo ka, o hindi ko magagarantiya ang kaligtasan niya. Tandaan mo ang sinasabi ko. Kung sasaktan mo siya, hihilin mo pa ang kamatayan. Huwag mo akong subukan, o baka madulas ang kamay ko. Mahal na Panginoon, nakipaglaban ako sa iyong tabi. Ang buhay ko ay sa iyo. Upang linisin ang kaharian sa timog. Malugod akong mamamatay para sa layuning ito. Tarantado ka. Anong sinabi mo? Ginoong Gu Chen, humakbang ka pa, talagang papatayin ko siya. Kisha, pagkatiwalaan mo ako, hindi kita sasaktan. Mahal na Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Kisha, alagaan mo si. Naiintindihan ko. Ginoong Gu Chen. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Magpahinga ka na. Buwan-buwan binibisita ni Jiang Lucan ang lawa sa likod ng bundok. May bangka siyang inihanda. Malamang papunta siya doon. Nakuha ko. Yao Guang, inutil ka. Hindi mo man lang may parating ng tama ang mensahe, magbabayad ka para dito. Oy, Tianji, kumusta ang misyon? nabigo ako, mahal na Panginoon. Ano, impossible. Mali ang impormasyon ni Yao Guang. Ipaliwanag ko pagbalik natin. Sa wakas, nandito ka na. Anong ginagawa mo rito? Alam na alam mo ang ginawa mo. May huling salita ka ba, Jiang Lukun? Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ang pulbos na ito ay gawa sa mga butong daan taon na. Isang dampi lang ay sisirain nito ang buong katawan mo. Nakakaawang paraan.
Paggamit ng Jade ng Emperador para sa mga token ng pagkakakilanlan. Iyan ang karangyaan. Patay na ang mga tauhan mo. Takot ka pa ring magsalita. Lahat ito ay kalooban ng tadhana. Kung disenyo talaga ito ng kapalaran, bakit mo pa kailangang tumawag at tingnan kung humihina pa ako? Ikaw ang pinakamalaking wildcard. Sino mang nakipag-ugnayan sa'yo ay nag-aanyaya ng mapaminsalang pagbabago. Itabi mo na yang walang kwentang pinagsasabi mo bilang leader ng kulto para sa paghugas ng utak ng mga tauhan mo. Mangmang na hangal, ang iyong kapabayaan ang magiging sanhi ng iyong pagbagsak. Tandaan mo ang sinasabi ko. Kung ang pag-angat sa bansangnan, sa karapat-dapat nitong kaluwalhasyan ay nangangailangan ng sakripisyo, gagawin ko ang lahat, kahit anong presyo, gagawin mo nga. Pero paano ang mga malalapit sa'yo? Halimbawa, si Miss Bailushwa, si Kina Be. Huwag mo siyang babanggitin, magkatulad tayo. Kung ang pagtiyak sa kapalaran ng Nan, wala nang halaga ang buhay ko. Kapag tinanggal ko ang maskara mong huwad na propeta, makikita natin kung gaano ka pa rin kayabang. Tingnan natin. Kuya Gotchen, nagdulot ako sa iyo ng napakaraming problema. Huwag mo masyadong isipin yan. Ang aking pagkaligtas ay dahil sa iyo. Aking Panginoon, nasaksihan ko ang pagwasak ni Chen King Liu sa iyong dantian. Paano? Habang ako'y walang malay, isang malakas na enerhiya ang naipon sa aking core. Nang magising ako, halos na ibalik na ang aking dantian. Yi, magpahinga ka na. Kami na ang bahala sa iba. Tara na. Miss, oras na para sa gamot mo. Kung hindi ka lalabas ngayon, magagalit ako, alam mo yan. Miss, hindi ko mahanap si Miss. Ano ang gagawin ko? Nakita ko na siya. Miss, ang pagiging pasaway ay magpapataw sa iyo ng parisa. Hindi. Ingat, Yi. Mainit yan. Kuya Gutchen, paano mo nalaman ang problema sa Anjang? Nang marinig ko ang incense na panghiwalay ng kaluluwa, Sanjing, alam kong nasa panganib ka. Magpahinga ka na. Kuya Gutchen, huwag kang umalis. Natatakot ako. CJ. Yi, hindi ako alis. Dito lang ako sa tabi mo. Kisha, dalhin mo muna yan. Opo. Kuya Gutchen, huwag mo na akong iiwan ulit, pangako. Ako. Aking Panginoon. Yi. Iniligtas ni Bailu Shuang ang buhay ko, kaya ako. Kuya Gutchen, kung kailangan mong umalis, sige lang. Yi. Salamat. Tatay. Tatay. Ang pagsuway ay may kapalit. Erg. Hahaha. Masakit ba? Mabuti, dapat lang. Ahahaha. Ama. Manatiling alerto. Opo, sir. Dragon Banquet. Ang pinakaprestihiyosong piging ng Southern Kingdom. Tanging ang pinakamalalaking angkan ang dumadalo. Ano ang susunod nating hakbang? Tinapos ko ang mga panlabas na digmaan. Aalisin ko ang mga salot. Pumasok. Panginoong Dragonhead, sina Feng Zihao at Shu Qing'an ay dumating na. Muna kayo. Oh, Lalo kang nagiging mapangahas araw-araw. huwag mo na akong pagbantaan. Magkakasama tayo sa isang bangka ngayon. Kumusta ang pag-usad? Lahat ay ayon sa plano.
Ang mga angkan ng Lei, Jin at Yu ay nalipol na. Ang angkan ng Feng ang nangingibabaw. Talagang walang silbi. Sa suporta ng Lompeng, kakailanganin natin ng 5 araw para ayusin ito. Bakit ka ginawang leader ng Haiqing ni Tianshu? Kailangan ni Panginoong Tianshu ang masunuring mga alagad. Hindi mga kasosyo na maaaring magtaksil sa kanya. Ingatan mo ang iyong dila. Nagkakamali ba ako? Nag-traitor ka kay Guchen. Magta-traitor ka rin kay Panginoong Tianshu. Tama na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Kailangan ko ng oras para magpahinga. Inuutos ni Panginoong Tianshu na. Ikaw ang kumatawan sa Haiqing sa Dragon Banquet. Hahaha, ang Dragon Banquet. Haha. Hindi ba't inalis mo na si Guchen? O iyon ang akala ko. Hindi ba dapat patay na siya? Paano siya makakadalo? Bagong impormasyon ang nagsasabi. Nakaligtas si Guchen. At dadalo sa piging. Impossible. Hindi na ako makapaghintay na makita kang magkita muli kayo roon. Ang daming tao sa Dragon Feast. Hindi ako kayang galawin ni Guchen doon. Ang mga leon at leopardo ay maaaring panandalian, magkasamang mamuhay ng payapa. Ngunit ang mga tigre at kuneho ay hindi kailanman maaaring magbahagi ng iisang bundok. Ito ang marangal na bilog na nais mong pasukin. Kung walang lakas, magiging pambala ka lang. Ikaw, Umalis ka. Panginoong Tianshu, siguradong poprotektahan niya ako. Umabante ka. Siguradong poprotektahan niya ako. Pinuno ng dragon, ako naman. Malalim ang pagpapahalaga ni Guchen sa mga relasyon, kung hindi malalantad ang sikreto mo. Ligtas ka. Nakakaluwag-luwag. Ang isa ay parang Zoro na nagpapakitang lakas ng tigre. Ang isa naman ay naghahangad ng katayuan, bagay na bagay sila. Mukhang mawawala lang ang tato na ito. Kapag nawala na ang epekto ng lason. King Liu, may mahalagang bagay na kailangan kong ipagkatiwala sa iyo. Tutuperin ko ang iyong misyon sa lahat ng paraan. Nang naganap ang pagpatay sa aking angkan. Ang proteksyon ng aking guro ang nagligtas sa akin. Pinayagan akong mabuhay. Nang aking napag-aralan ang paglinang ng kapangyarihan, ang aking pamilya ay naglaho na. Sa pagkalat ng kaguluhan, kinailangan kong ipagtanggol ang Nan Kingdom nang maibalik ang kaayusan. Ang Destiny Sect ay lumitaw mula sa kadiliman. Magpapakalat ako ng Dragon Guard sa buong bansa. Ang mga nahuling miyembro ng Destiny Sect ay nagbunyag ng isang nakakagulat na bagay sa pamamagitan ng interogasyon. Maraming marangal na pamilya ang pinaslang sa kasaysayan ng Nan Kingdom. Hindi lang ang aking guplan. Poprotektahan kita gamit ang aking buhay. Sa halip na patuloy na pagtatanggol, sirain natin ang buong pugad nila. Kaya naman, kailangan kita sa peking ito. Naiintindihan ko. Sinabi mo, inutos mo ba ang pagtataksil ni Chen Qingliu? At ang kutsilyong iyon, Sinabi ko sa kanya na gawin itong kapanipaniwala. Pero ang kutsilyong iyon ay para patayin ako. sa tingin mo ba gagamitin ito ni Chen Qingliu bilang dahilan para talagang magtaksil sa atin? Lumayo ka kay Chen Qingliu. Masyado siyang mapaglaro ngayon. Opo, mahal na Panginoon, saan tayo susunod? Dahil iniwan nila sa atin ang mansyon ng pamilyang Bai. Magpatuloy na lang tayo sa pagpapahinga dito. Mayroon tayong mahirap na laban sa 3 araw. Nasaan si Tianjin ng Organisasyong Destiny? Patay na rin si Tianjin ng Organisasyong Destiny. Hindi ba sinabi ng Destiny na sira na ang core ni Guchen? Destiny, may traitor ba sa atin? Bakit mo ako tinitingnan? Nakita ko ngang sira na ang core ni Guchen. Kung may nanlaman sa isang bagay, tanungin mo ang mabubuti niyang tauhan. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi nabigo si Yuheng na kontrolin ang pamilyang Bai, maililigtas ba si Guchen? Ano ang sinasabi mo? Nagkakamali ba ako? Tama na, hindi ko kayo tinawag dito para magtalo. Kumusta na ang mga paghahanda? Bawat kilos ni Guchen sa pamilyang Bai ay nasa ilalim ng aking pagbabantay. Ikinulong ko ang buong pamilyang Bai. Halos kumpleto na ang pagsasanay ni Bai Luoshuang. Magbibigay tayo ng malaking sorpresa kay Guchen sa piging. Ang hiking ay ganap na nasa kontrol ng pamilyang Feng. Nandoon sina Feng Zihao at Su Qing'an. Si Su Qing'an ang babaeng iyon. Malaki ang impluensya niya kay Guchen kung magagamit ng maayos. Ito ay magiging magandang hakbang. Yuheng, ikaw ang bahala kung paano gamitin ang babaeng ito. Opo. Hindi tiyak ang destiny sa Southern Kingdom. Tanggalin natin ang anomalya ng magkasama. Ang liwanag ng Big Dipper ay sumisikat sa lupa. Nagbabantay sa 1000 taon. Gumagabay ngayon.
Sino? Lolo, masyado kang maina. Sinabi ko na sa'yo na gumamit ng codename sa labas. Iilan lang, araw-araw na nalilinlang na, nagpapantasya na kontrolin ang buhay ng non-country. Mga walang kwentang hangal. Maaaring maghinala sila, mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Ano ang kailangan mo? Gusto kong makalapit kay Bai Luoxuang ngayong gabi. Hindi pwede. Siya ang susi sa paghuli kay Guchen. Kaya mo siyang asikasuhin pagkatapos ng misyong ito. Naiintindihan ko. Gaya ng inaasahan. May mga antas palampas sa Supreme. Kahit ang guro ay hindi mahulaan. Ang kapangyarihang ito ang nagpagaling sa basag kong dantian. Guro, ang mga pamamaraang ito ba ang tunay na gagawing Supreme sa akin? Talagang oo. Ha ha ha. Mapaglinlang ka. Ikaw ang muling pagsilang ng Purple Star. Mag-ascend ka sa loob ng 1 taon. Ang utang na dugo ng pamilyang Go. Lahat ng pag-aalsa ay masusupil ka agad. Hahaha. Guro, kapag naging Supreme na ako, pagkatapos kong ipaghiganti ang mga Gyu, ililibre kita ng pinakamahusay na alak. Ha 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 ha. Deal. Maghihintay ako. Go Chen, tumakbo ka. Guro, ako. Tumakbo ka. Umalis ka na. May isa pa roon. Umalis ka. Guro, bantayan mo po ako. Puksain ko ang mga miyembro ng Mandate Order. At ibalik ang kapayapaan sa non-country. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Hindi yan problema mo. Umalis ka. Guchen, huwag kang maging manhid. 5 taon tayong mag-asawa. Madilim na madilim sa labas. Paano mo iiwan ang isang babae ng mag-isa sa dilim? Huwag ka nang tumingin. Hinahanap ka nila lahat. Hindi ko sila hahayaang makita ka. Sa lahat ng mga taon na ito, Kuya Guchen, hindi ka ba magiging tapat sa akin? Anong gusto mo? Guchen, paano ka naging ganyan kawalang puso? Tapos na tayo. CJ, paano ang impormasyon tungkol sa lihim na organisasyon na yan? Interesado ka? Kaya gusto mo silang ipagkanulo. Hindi ito pagtataksil. Kooperasyon ito. Bakit kita pagkakatiwalaan? Dahil kailangan mo ako. CJ. Sumasang-ayon ako, pero una, kailangan mong patunayan ang iyong halaga. Huwag kang mag-alala. Masisiyahan ka. Deal. Pero hindi ako nakikipagtulungan sa basura. Ikaw. Guchen, pagbabayaran mo to. Easy. Ang Dragon Banquet ang magtatakda ng kinabukasan ni Nan. May hula ba kayo sa tema ngayong taon? Ito ang kasunduan sa kasal ng Bai Liang. Parehong kasunduan sa kasal. Nakakaawa. Kaya ang mga Bai at Liang ay bumubuo ng isang power couple. Malapit na nilang kontrolin ang kabisera. Wala kayong alam. Ang tunay na layunin ay pabagsakin ng Supreme Leader. Kaya ito ay, saan mo narinig ang chismis na yan? Ito ay, si Ginoong Liang Shangjun, at ang pagdating ni Binibining Bai Luoxuang. Bakit mo tinakat ang aking ama? Pagkatapos kong pumayag na pakasalan ka. Ang papet na ito ay hindi kasing masunuri ng pamilya. Alalahanin mo ang nangyari sa iyong ama. Umiti ka ng mas maliwanag. Tito Wu, matagal na tayong hindi nagkita. Ang huli nating pagkikita ay sa libing ng iyong lolo. Mahigit 1 dekada na ang lumipas mula noon. Balak kong bisitahin ka sa Fujing. Ngunit hindi ako nakahanap ng oras. Bibisitahin ng isang matandang lalaki ng mag-isa, hindi ko rin guguluhin. Kami ni Luoxuang ang bibisita ng magkasama. Ayos, hinihintay kayo ni Tito Wu sa Fujing. Naiintindihan ko, Tito Wu. Kailangan ni Luoxuang na batiin ang ibang matatanda. Paumanhin muna. Gawin mo ang iyong mga tungkulin. Mukhang pilit ang iyong ngiti. Isipin mo ang iyong mga magulang sa pilitan. Binibining Bai. Tito Zon.
Siya ang kilalang playboy ng Shanghai. Kung maglakas loob siyang saktan ka, sabihin mo agad sa akin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Tito Zon, maaari mo bang? Huwag kang mag-alala, bye girl. Pwede mong sabihin lahat kay Tito. Tito Zan, baka nalulula lang siya. Mas mabuti kung ganoon nga. Tito Zon, tama si Shang Jun. May mga kakilala doon. Babatiin muna natin sila. Sige. Tito Zon, pwede ba? Kalma lang, bye girl. Sabihin mo kay Tito kung ano ang problema mo. Gu Chen. Mas mabuti pang huwag ka nang magpakita dito. Manatili ka dyan. Ito ang Dragon's Welcome Banquet. Hindi para sa mga tulad mo. Kung gayon, sino ang kwalipikadong pumasok? Kailangan ng patunay ng ari-arian. Minimum na 1 trilyong net worth ang kailangan. Paano naman itong card? Patunay ba ito ng aking estado? Ito ang Supreme Black Card. Eksklusibo sa mga 1 trilyong depositor ng Southland Bank. Paano namin malalaman na hindi mo lang ito nahanap? Kailangan namin ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Karaniwang maduduming taktika mula sa mga tulad mo. Ang pinunong dragon? Sigurado ka bang siya ang tamang tao? Mukhang walang pera ang batang ito. Imposibleng siya ang kataas-taasan. Ganyan ba kayo rito kung makitungo sa tao? Hindi. Pinunong dragon. Nagkamali po ako. Humihingi ka ng tawad sa kataas-taasan ngayon din. Kataas-taasan, hindi ko po kayo nakilala. Patawarin niyo po ang aking kamangmangan. CJ, umalis ka rito. Opo. Bilisan mo. Ang inyong alipin ay nagpupugay sa inyo, mahal na Panginoon. Hindi ko karapat-dapat ang titulong iyan. Mahal na Panginoon, kumalma po kayo. Lahat po ito ay para sa plano, upang matiyak na maayos ang takbo ng plano. Talaga? Pero ang pananaksak sa likod. Hindi yun bahagi ng plano, hindi ba? Bahala na. Sa nakalipas na ilang araw, may napagtanto ako. Ang pagkakanulo mo ay halata na mula pa sa simula. Masyado mong ipinahalata ang iyong mga ambisyon. At alam mo, higit sa lahat ay kinamumuhian ko ang mga taksil. Kaya sabihin mo sa akin. Mahal na Panginoon, ako. Wala akong nagawa noon. Pakiusap, patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sumpa ko, mananatili akong tapat na tauhan ninyo. Isang huling pagkakataon. Sang-ayon. CJ, ito ang huli mong pagkakataon. Hindi lang ikaw, at ang inyong Destiny Syndicate na nagkukubli sa dilim. Mga sama ng loob o hinaing, ay ayusin natin ng hayagan. Wala nang pagbabalak sa dilim. Matatapos na ito ngayon ng may buong pagtutuos. Pagtutuos. Ikaw lang, Go Chen, masyado ka pa rin nagpapahalaga sa sarili mo. Nagpapahalaga sa sarili. Sige, subukan mo. Kaya mo akong subukan. Makinig kang mabuti. Huwag mo nang isiping tumakas. Kahit saan ka pa pumunta sa mundo. Hahabulin kita at tatapusin kita. Target na acquire. King An, sigurado na ba ang operasyon ni Guchen? Huwag kang mag-alala. Lahat ay handa na sa kanyang panig. Mabuti, magpakasaya tayo. Sa malaking piging ng mga elite sa Timo. Mga kagalang-galang na mahalika ng kabisera, tama ba? Narito ako upang magbigay galang. Ang aking card. Ang pamilya Peng ni Haiji. Mga tagasunod na umakyat, gamit ang impluensya ni Chen Qing Liu. Ha ha ha. Alam mo ba kung saan ka nararapat? Paano mo nagawang ikumpara ang sarili mo sa amin? Tama, pero ang kasama mong ito ay napakaganda. Kung sasamahan niya ako ng ilang gabi, ipakikilala kita sa mga maharlika sa kabisera. Ha ha ha. Babae ko siya. Dahil nagustuhan niyo siya, mga Ginoo, ibibigay ko siya sa inyo. Ha ha ha. Huwag kang mahiya, mahal. Ha ha. Aalagaan ka namin ng gusto ngayong gabi. Anong delikadong kagandahan? Bakit ko pinili ang ganitong lalaki? Kung nandito lang si Guchen. Tigil.
Ito ba ang lalaking pinili mo? Nakakaawa, mamamatay siya ngayong gabi. Utos ng emperador. Ito. Mahabag po kayo, kamahalan. Nagkamali po ako kanina. Hindi ko po alam ang koneksyon ninyo sa babaeng ito. Nararapat akong mamatay. Bakit? Hindi ba't ikaw ang namungunang elite sa kabisera? Hindi ba't kontrolado mo ang 50% ng ekonomiya ng Timog Kaharian? Bakit ang isang utos ay nagpapaluhod sa'yo? Nakakaawa, talagang walang kwenta. Kita mo, ito ang tunay na kapangyarihan. Hindi ko na kailangang umarte. Sila'y lumuluhod ng pusa. Maawa po kayo sa amin, kamahalan. King An, kanina ako. Umalis ka. Walang silbi. Mahal na Panginoon. Heto ang iyong command block. Itago mo yan. Wala nang kataas-taasan pagkatapos ng araw na ito. Mahal na Panginoon, pakalmayan ang inyong galit. Magdodonate ako ng 10% ng aking mga ari-arian sa pondo ng kawang-gawa ng Timog Kaharian. Nakikiusap akong pag-isipan ninyo muli. Ang pamilyang Chen ay magbibigay din ng 10%. Nakikiusap kami sa awa ng inyong kamahalan. Ngayon ang magpapasya sa kapalaran ng Timog Kaharian. Magpakailanman. Ang mga tao ang mamamahala sa kanilang kapalaran. Pagkakapantay-pantay para sa lahat. Ambisyong walang hangganan. Talunin ako at ang kaguluhan ang lalamon sa lahat. Ang utos ng mandato ang mananatili sa kontrol kung hindi. Ang makapangyarihang dekretong ito ay walang binabago sa esensya. Isang pinuno ng Timog Kaharian ay dapat magpakita ng ganitong paninindigan. Mahusay ang sinabi. Talaga. Matagal na rin. Kilala ka na, kamahalan. Madalas kang binabanggit ni Lo Shuang. Sino ka? Ako ang sakay Lo Shuang. Si Lo Shuang ay kasintahan ko. Ano ang karapatan mo? Nababaliw ka na ba? Hahaha. Kinansela mo ang iyong kasunduan kay Lo Shuang 2 araw na ang nakalipas. Ginawa ko. Nilapitan ako ni Lo Shuang tungkol dito. Ngunit hindi ako pumayag. Kaya ano kung ikaw ay isang kataas-taasang nilalang? Pilit mo ba siyang kukunin? Lo Shuang, sumama ka sa akin. Lo Shuang, isipin mo ang iyong mga magulang. Gusto mo bang ang pamilyang Bai ay maging katatawanan sa kabisera? Paumanhin, Gu Chen. Chen, patawarin mo ako. Ama. Hawak namin ang iyong ama bilang hostage. Kung lalabanan mo ako, ang kanyang kaligtasan ay hindi masisiguro. Alamin mo ang iyong lugar, kamahalan. Lo Shuang, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Mananatili itong totoo. Shen Gu, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pag-usapan natin ito. Walang dapat pag-usapan. Bakit mo ako iniligtas noon? Iniligtas kita para lang bayaran ang utang na buhay mula 6 na taon na ang nakalipas. Wala nang iba. CJ, May sasabihin ako sa iyo. Bawat upuan dito ay kumakatawan sa estado at pagkakakilanlan. Dati, makakaupo ka rito. Pero ngayon, Dumating na si Lord Chen Qing Liu ng Dragon Rise. Mga iginagalang na panauhin. Ang Dragon Welcome Banquet ay ang pinakadakilang kaganapan sa kaharian ng Nan. Anumang alitan sa pagitan ng mga marangal na pamilya ay aayusin sa ilalim ng pagpapatunay ng kagalang-galang. Idinedeklara kong nagsimula na ang Dragon Welcome Banquet. dahil walang ibang magsasalita, ako muna. May isang bagay na nais kong iulat sa kagalang-galang. Sabihin mo. Ang mga pamilyang Liang at Bai ay magsasama sa pamamagitan ng kasal. Si Lo Shuang at ako ay magkakaroon ng aming engagement sa ika-negatibo 1-0 ng susunod na buwan. Umaasa kami na dadalo ang lahat ng pinuno ng pamilya.
kumbaba naming hinihiling na, parangalan ng kagalang-galang ang aming seremonya. Tungkol naman sa akin, hindi pinapayagan. Ang kasal na ito kay Lo Shuang ay isang abiso. Hindi paghingi ng iyong opinyon. At sinasabi ko ito sa iyo. Ito ang aking utos ng hari. Ang kagalang-galang ay mapaniil. Ngunit paano kung ang pamilyang Liang? CJ, ipapakita ko sa inyo ang tunay na paghahari. Lalabanan niyo ba ako, pamilyang Liang? Sisirain ko ang inyong angkan. Kung may dadalo sa kasal ng Liang, masisira ang kanilang mga angkan. Ito ang aking utos. Hahaha. Isang makapangyarihan na pinapatakbo ng emosyon. Paano mo makukuha ang respeto ng mga angkan? Ang iyong paniniil, iminumungkahi kong tanggalin ang titulo ni Guchen. Kamahalan. Huwag niyo pong tanggalin ang posisyon ni Guchen. Marahil ang kanyang Mga pamamaraan ay makatwiran. Sumasangayon ng pamilyang Zon. Tanggalin si Gu Chen. Ganap na paghahari. Ang pamilyang Li. Ang pamilyang Wang. Sumasangayon ng pamilyang Zhao. Dapat bumagsak si Gu Chen. Ang paniniil, ang nagtutulak sa pamilyang Feng, na hilingin ang kanyang pagpapatalsik. Ang kayabangan na ito ay nagmumula sa suporta mula sa matataas na posisyon. Batang Ginoo Liang, hindi kami kakampi sa alitang ito. Dahil wala nang ibang kailangan. Kami ay aalis na. Paalam, mga Ginoo. Yee, hinayaan mo silang umalis? Mag-alala ka sa sarili mo. Nasa bingit ng kapahamakan ang iyong kapalaran. Ngayon, ang iyong kapalaran ay ilalagay ko sa kamay ng mga babaeng ito. Kung may tututol na babae sa pagtanggal ng iyong titulo, Lene, ano ang sinabi mo? Gusto mong tanggalin sa akin ang titulo bilang supremo at iwanan akong buhay na parang kawawang aso. Snort, bakit? Sa tingin mo ba kwalipikado ka o itong mga inutil na kasama mo sa likod? Guchen, ang Southern Nation ay hindi lang nakapagbigay ng isang supremo na tulad mo sa lahat ng taon na ito. Ito ang tagapagmana ng aming ika-negatibo 36 na supremo, si Zhao Wushuang. Siya ngayon ang punong martial arts instructor ng kabisera. Ito naman ang tagapagmana ng aming ika-negatibo 53 na supremo, si Li Changshen. Siya ang kumokontrol sa karamihan ng mga ari-arian sa kabisera. Ha! Lahat sila ay mga tagapagmana ng mga supremo, mga tagapangalaga ng legasya ng kanilang mga ninuno. Sa tingin mo ba ang pagluhod lang ang natitira mong opsyon ngayon? Hahaha. Aminado ako. Sa iyong lohika. Sa tingin ko ang pagmamakaawa ang tanging pagpipilian ko. Wala nang ibang paraan. Kung gayon, mga binibini, hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang pinal na desisyon. Ang kanyang kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Ibigay ninyo sa akin ang inyong sagot. Lo Shuang, ikaw muna ang magsalita. nakikiusap ako, kamahalan. Iligtas ninyo si Guchen. Kunin ninyo ako kapalit. Ako ang iyong kasintahan. Paano mo nagawang makiusap para sa ibang lalaki? Sa harap ng lahat, ako. Ayos ka lang ba? Wala na akong pasensya sa pakikipaglaro sa iyo. Ano pa ang hinihintay mo? Sumugod na. Kumilos. AGH. Imposible. Nalampasan mo na ang supremong antas? Lahat dahil sa pagtataksil ni Chen Qingliu. Ang kanyang pagtataksil ang nagpahintulot sa akin na malampasan ang buhay at kamatayan. Umaakyat lampas sa supremong antas. Kaya ano kung nasa itaas ka ng supremong antas? Dugo ang ibinuhos ng aming mga ninuno para sa kapayapaan ng kaharian ng Nan. Kami ng mga tagapagmana ay susunod sa kanilang landas. Pinarangalan mo ang aming mga pinakamataas na ninuno. Ngunit saksihan muna ang mga relikyang ito. At hatulan kami kung maglakas loob ka. Ito ang espadang pamana ng aking angkan ni Li. Ang sibat ng pangingibabaw ng aming pamilya Zhao. Ibinabaon kasama ng mga pinakamataas na ninuno noong unang panahon. Bakit sila ganito? Ito ang 28 na henerasyon ng mga supremong sandata.
Ang mga sagradong sandatang ito ay dapat manatili kasama ng kanilang mga Panginoon sa libingan, maging mga relikya ng libing pagkatapos ng kanilang pagpanaw. Paano sila napunta sa ganito? Dahil ang inyong mga pinakamataas na ninuno ay pinatay. Kagalang-galang na mga pinuno ng angkan. Huwag kayong magpadaya sa kanya. Ano to? Hindi pa nga ako nagsasalita. Kinakabahan ka na ba agad? Binibining Liang, hayaang magsalita siya. Kung may isang maling salita sa kanyang pahayag, isasakripisyo namin ang aming buhay para makalabas ka ng ligtas. Eksakto. Kahapon, binisita ko ang kataas-taasang libingan. Para imbitahin ang mga dating kataas-taasang Panginoon para tulungan na patatagin ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit nang pumasok ako, ang mga libingan ay nagpakita ng mga senyales ng marahas na pag-aaway. Bukod sa mga sirang sandata, may mga labi ng mga kataas-taasang matatanda. Imposible. Mayroong 74 na kataas-taasang tagapagtanggol na nakalibing. Kung may mali, bakit walang babala? Paano kung may ilang kataas-taasang Panginoon na nagtaksil sa atin? Nang pumunta ako sa mga libingan kahapon, habang kinokolekta ang mga labi, 51 na lamang na katawan ng kataas-taasang Panginoon ang natagpuan ko. Ang mga labi ng ika-negatibo 74 na henerasyon ng kataas-taasang Panginoon ay pawang misteryosong nawala. Tigilan mo ang pagkakalat ng kasinungalingan dito. Ang mga pumapasok sa kataas-taasang libingan, iilan na lamang ang taon nila para mabuhay. Kung wala sila sa loob, saan pa sila maaaring mapunta? Ang angkan ni Liang ang nagpapanatili ng mga libingan. Madaling mapatunayan ang katotohanan. Hayaan ninyong inspeksyonin namin ang mga libingan mismo. Tanging mga kataas-taasang Panginoon lamang ang maaaring pumasok. Nagpapadala kami ng mga aliping malubha ang sakit para sa paglilinis. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa loob. Giniit ko na buksan ang mga libingan para makuha ang mga labi ng ating mga ninunong Wang. Lahat tayo ay iginigiit na buksan ang mga libingan para mabawi ang ating mga labi ng ninuno. Nagbabala na ako sa inyo dati. Ang mga hanggal na ito ay nakakulong sa kanilang lumang paraan. Ang tatay mo ay ang 74th generation Supremo. Sinabi ni Gu Chen na walang bakas ng tatay mo sa libingan ng mga Supremo. May alam ka dapat. Anong nangyayari? Ang ulo ko, anong mali sa ulo ko? Ha ha ha. Kung hindi lang dahil sa dangal ng Nan Kingdom, dapat sanay. Naubos na kayo tulad ng mga matitigas na matatandang iyon, nang walang bakas. Si Gu Chen, 75th generation Supremo, ay nabaliw, at naging uhaw sa dugo. Sina Zhao, Wang, Li ay lumaban, hanggang sa nagkasiraan sila ni Gu Chen. Ha ha ha, ano sa tingin mo ang plot na isinulat ko? Magaling ang plano. Pero, pinatulog mo yung tatlo. Akala mo kaya mo akong hamunin mag-isa. Kaya naman naghanda ako ng espesyal na kalaban para sa'yo. Yung mga peke na supremo na nagpanggap na patay sa taas, at yung tatlong nagpapanggap na taga-kanluran. Inasikaso ko na sila bago pumasok. Imposible. Huwag kang magsinungaling, PSK. Babayaran natin ang utang na ito ng dahan-dahan at lubusan. Ngayon, ikaw naman. Tatawagin ba kitang bubong na daga? O, paano mo nalaman, yung mga matatanda sa taas, hindi kasing tibay ng iniisip mo? Chen Qingliu, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Atake, patay na ako, at ikaw na ang susunod. Mahal na Supremo, kailangan ka namin. Kalma ka lang. Ano ngayon? Akala mo kaya mo akong pigilan? Ano ang susunod mong galaw? Gu Chen, isang hakbang pa, at ang pesteng babaeng ito ang unang makukuha. Gu Chen, tulong! Zhen Shen, halika dito. Ibigay mo ang punyal kay Miss Bai. Bai Lo Shuang, patayin mo si Gu Chen. Liang Shangyun. Hinding-hindi. Tandaan mo ito, nasa akin ang mga magulang mo. Nakikita ni Yao Guang ang lahat ng nangyayari dito. Bawat segundong mag-aatubili ka ngayon. Mas lalo pang magdurusa ang mga magulang mo. Patay mo siya. Patawad. Saksakin mo pa ng mas malalim, hangal na babae. Itusok mo ng ganito.
Hahaha. Bailo Shuang, sinabi ko sa iyong patayin si Guchen. Bingi ka ba? Huwag mong kalimutan. Nasa akin pa ang mga magulang mo. Liang Shangjun, hindi mo na ako makokontrol. Kahit gawin ko lahat ng gusto mo, hindi mo pa rin sila patatawarin. Kaya anong iba mo pang pagpipilian? Kundi ang pagkatiwalaan ako. Tumayo ka sa likod ko. Ako na ang bahala dito. Bailo Shuang. Magbabayad ka para dito. Kontakin mo si Yao Guang. Parinig mo kay Bailo Shuang ang mga sigaw ng mga magulang niya. Hoy! Hello! Sino ka? Ano ang estado ni Kisha? Nag-ulat po sa mahal na hari, napatay na si Yao Guang. Nailigtas ko si Patriarch Bai at 43 miyembro ng Angkan Bai. Mom, Dad, ayos lang ba kayo? Luo Shuang, ayos lang ako. Mag-ingat ka dyan. Walang silbi. Lahat sila ay walang silbi. Walang kwenta. Guchen, nandito ka na. Guchen, huwag kang lalapit. Buhay ng babae ay nasa kamay ko pa rin. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Papakawalan mo siya at isa lang sa inyo ang mabubuhay. O papatayin mo siya ngayon. Pagkatapos, papatayin ko kayong dalawa para makasama mo siya sa kamatayan. Guchen, hindi mo kami paghihiwalayin. Ngayon, alis tayo ng magkasama. O 3 pang bangkay ang madaragdag sa hotel dito. HMPH, Ginoong Liang. Labanan natin siya hanggang kamatayan. Walang kakayahan. Ngayon, ako na lang ang natitira. Kung papakawalan ko siya, ililigtas mo ako, di ba? Iyan ang sinabi mo, talaga kang basura. CJ. Haha. Gulo. Lahat ng labasan ng hotel ay nakalock. Sige na kayo, aalamin namin to. Teka, nakakandado ang mga pinto ng hotel. Tama. Kaya pala pinapalaya mo kami. Kayo mismo ang nagkandado ng mga labasan. So ang ibig mong sabihin, ito ay, siya ang nagplano ng lahat. Ang ating supreme leader ay, tuluyan ng nabaliw, nababaliw na talaga. Pero teka, Hindi ko kasama ang mga taong ito. Si Liang Shangjun ang gumawa nito. Tanga. Guchen, tutuparin mo ang pangako mo. Siyempre. Nangako kang palalayain mo ako. Sinabi kong palalabasin kita ng buhay. Pero hindi ko sinabing makakaalis kang walang dalos. Suking An, ikaw. Bakit mo? Zihaw, iligtas mo ako. Kasali ka. Hindi, mahal na Panginoon. Maawa kayo, gawa lahat to ng masamang babaeng to. Wala akong kinalaman dito. Hahaha. Pinandado ko ang pinto para siguraduhin hindi ka aalis ng buhay. Ngunit hinarangan mo ang huli kong daan palabas. Feng Zihaw, duwag kang abusado sa kapangyarihan. Hahabulin kita kahit multo na ako. Go Chen, may sasabihin si Chen Qingliu sa iyo. King Liu, magiging okay ka. Manatili ka sa akin. mahal na Panginoon, mayroon pa akong kailangang iulat. Huwag kang magmadali, King Liu. Pag-uusapan natin yan paggaling ng mga sugat mo. Kamakailan ko lang natuklasan ang katotohanan tungkol sa iyong tagapagligtas. Mahal na Panginoon, lahat tayo ay nagkasala kay Chen Qingliu. Hindi niya tayo kailanman pinagtaksilan. Kailangan mo umalis na ngayon. Huwag kang mag-alala para sa akin. Chen Qingliu, ang taksil na yon. Babagsakin natin siya kahit anuman ang mangyari. Ang kataas-taas ang isa ang maghihiganti para sa atin. Tan lang. Tan lang. Galaw na. Magtago muna at maghintay ng karagdagang utos.
Kami, hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Baka may iba pang plano si Chen Qingliu para sa atin. Hayaan mo na, alis na tayo dito. Mahal na Panginoon, Chen Qingliu, nasaan siya? Ano? Sino ang gumawa nito? Si Miss Sukaya. Anong Miss Su? Su King An. May paliwanag kang utang sa akin. Paliwanag. Gusto mo ng paliwanag, isisi mo sa malas kong kapalaran. Ipaliwanag mo na lang ng maayos sa kanya. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Bitawan mo ako. Walang kwentang basura. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamalas na nangyari sa buhay ko. Gawin mo ang gusto mo. Bahala ka na. Su King An. Hindi ba't pinapangarap mong ibalik ang karangalan ng pamilyang Su? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi kita hahayaang makuha ang gusto mo. Dragon Guards, pakinggan niyo ang utos ko. Ikalat ang utos, simula ngayon. Ang pamilyang Su at Feng ay malulugi sa loob ng isang araw. Hindi makikita ni Su King An at Feng Zihao ang bukas. Naiintindihan. Salamat sa pagpapatawad ninyo, kataas-taasang pinuno. Tama na. Umalis na kayo. Kisha, ipagpatuloy ang investigasyon. Alamin kung sino ang nagligtas sa akin noon. Kataas-taasang pinuno, nag-ulat. Natukoy na namin ang nagligtas sa iyo noong taong ko. Ano ang sabi mo? Kamakailan ko lang ito nalaman. Nasa ospital siya na nag-aalaga sa kanyang lolo, na siyang naging dahilan ng pagkikita ninyo. Malamang napansin niya ang mga mamahaling gamit mo. At nagkunwaring siya ang nagligtas sa iyo. Hindi pa nababayaran ang bill sa ospital. Bakit nawala ang kasama niya? Ito ay dekalidad na jade. Ang isang piraso na ganito kalaki ay nagkakahalaga ng hindi bababasa. Ako ang kamag-anak ng pasyente. Gaano ka naman kawalang responsibilidad? 5 araw nang hindi nababayaran ang bill. Iniwan ng pasyente dito. Ipabukas pa ng 2 araw ang bayad. Mapipilitan kaming paalisin siya. Paumanhin, magbabayad ako kaagad. Nabigo akong matukoy. Ang tunay mong tagapagligtas. Chen Qingliu, may oras pa tayo. Kapag gumaling ka na, mag-imbestiga tayo ng magkasama, kataas-taasang soberano. Aking Panginoon, mamamatay na ako. Ngunit mayroon pa akong isang huling kahilingan. Magsalita ka. Sabihin mo ang iyong nais. Nais kong gamitin ang iyong kapangyarihan. Kahit sa pamamagitan lamang ng isang utos. Sige na. Go Chen, sundin mo ang aking utos. Protektahan ang soberanya ng kaharian ng Nan. Siguraduhing walang digma ang magaganap sa loob ng 1 siglo. Masusunod ang iyong nais, kataas-taasang soberano. Su King An. Mabuhay ang kataas-taasang soberano. Mga tagapagbantay ng langit. Ano ang sabi mo? Ang taong nagligtas sa iyo noong mga taon na nakalipas ay walang iba kundi si Miss Bai. Kaya pala ikaw ang nagligtas sa akin, 6 na taon na ang nakalipas. Oo, Bakit hindi mo sinabi sa akin? kailangan kong magmadaling bumalik sa kabisera para alagaan ang aking naghihingalong lolo. Ngunit pagbalik ko, natuklasan ko na nagpakasal ka kay Shu China ng biglaan, tapos bigla ka na lang nawala. Sino ang makakapag-isip? Na 2 beses mo akong iniligtas. Dalhin siya sa akin. Guchen, nangako kang ililigtas mo ako. Huwag kang mag-alala. Tiyak na palalayain kita. Papakawalan na kita ngayon. Hindi mo kailangang masaktan. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kamahalan. May masamang balita. Hindi magaling na tauhan. Hayaan ninyong magpakamatay si Ginoong Liang Shang. Anong nangyayari? Iniimbestigahan ko sila kung ilan pa ang natitira sa organisasyon. Biglang nagkikibot-kibot ang buong katawan ni Liang Shangjun. Maya-maya inamatay.
Hayaan na yan. Ano pa ang itatanong? Ang napag-alaman ko sa ngayon ay, ang organisasyon nila ay may orihinal na 7 pangunahing miyembro. Hindi mabilang ng mga kasapi sa paligid. Layang Xiangjun, codename Chen Xuan, ang pangalawa sa pamunuan ng organisasyon. Jiang Lucon, codename Chenji. Jade Bird, codename Itaray. War Family Warday, codename Kaiyang. Chen King Liu, pansamantalang naghihintay para kayuhin. Iniimbestigahan ng mga tauhan ang iba pa. Biglang nagkaroon ng kakaibang kamatayan si Layang Xiangjun. Tianzuan, Tianji, Yaoguang, Kaiyang, Yuheng, Tianshu, Tianquan. Ito ay sa ngalan ng Big Dipper. Ipinagmamalaki niyang kaya niyang gabayan ang direksyon patimo. Pinakamataas. Ayos lang. Bumaba ka. Ang susunod mong gagawin ay protektahan si Frost. Mag-ingat sa 2 natitira na gagawa ng desperadong hakbang. Opo. Hindi ko inaasahan na napakalupit ni Guchen. Ano pa ang magagawa mo ngayon? Ang magagawa na lang ay gamitin si White Frost para pilitin si Guchen. Sino ang pupunta? Ako na ang aalalay kay Guchen. Ikaw, pumasok ka dyan at itali ang mga tao. CJ. Ngayon ang panahon na kailangan mong mamatay para sa iyong kapalaran. Siguraduhin hindi ka magkakamali. Sa wakas, hindi na napigilan. Maaari ka nang lumingon. Hayaan mong makita ko kung sino ka talaga. Anim na taon na at hindi na kita makikilala. Ikaw ang Supreme ng Southern Kingdom. Guro, bakit hindi mo sinabi sa akin na buhay ka kung alam ko lang sana? Halos hindi ako nakatakas noon. Natakot akong mahahanap nila ako, kaya nagtago ako at nagpagaling. Kakababa ko lang ng bundok. Narinig ko na baka nasa panganib ka. Kaya nagmadali akong pumunta dito. Guro, huwag kang mag-alala sa pagkakataong ito. Lilinisin ko ang Southern Kingdom sa mga salot na yon para ipaghiganti ang pamilyang Gyu. Mabuti, handa akong tumulong sa iyo. Hello, Supreme, si Binibining Bailo Oshuang ay nadakip. ano ang sinabi mo? Supreme, Kisha, anong nangyari? nabigo ako. Si Binibining Bae ay dinukot ng 2 tao. Sigurado ka bang 2 tao? Sigurado ako. May sinabi pa ba sila? Sinabi nila na gusto nilang iligtas si Bailo Oshuang. Ngayong hating gabi, North City Cave. Kung hindi, harapin ang mga kahihinatnan. Aabutin ng 40 minuto ang biyahe papuntang North City. Walang oras. Kisha, dapat kang magpahinga. Ako na ang magliligtas kay Lo Shuang. Supreme, Huwag kang gagalaw. Sugatan ka, kailangan mong magpahinga. Hayaan mo kaming pumunta. Nararamdaman kong may malakas na labanan na darating ngayong gabi. Ako na ang magmaneho. Mas kilala ni Guro ang mga kalsada ng Kyoto kaysa sa inaasahan ko. Tama na ang salita. Mag-focus tayo sa pagliligtas kay Binibining Bay. Dali! Guchen, iligtas mo ako. Lo Shuang, hintayin mo ako. Guchen. Ano itong patakaran? Tanging ang Supreme Master lamang ang maaaring pumasok mag-isa. Kung ganoon, Go Chen, ikaw ang pumasok. Ako na ang bahala sa lalaking ito. Guro, mag-ingat ka. Kaya ikaw nga, ang ika-negatibo 74 na henerasyon ng Supreme. Zhan Yubei. Sinasabi mong nakatayo ka sa tuktok ng Southern Realm. Paano ka nagpapakababa para maging alalay ng iba? Kung masisilayan mo ang kaluwalhatian ng Heavenly Monday, mas yuyuko ka pa kaysa sa akin. Kalokohan ang Heavenly Monday. Ako ang Panginoon ng aking sariling kapalaran. Tigil, umatras ka. Hoy, tinawag mo ba ako dito? Para lang magpahangin? Sinabi ko sa'yo na manatili ka lang dyan. Ito ang iyong bulwagan ng konseho, hindi ba? Lanan. Kung gayon, sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Paano natin masisiguro ang paglaya ni Lo Shuang? Magpakamatay ka. Hahayaan kong makaalis ng ligtas ang babae. Nabulok na ba utak mo sa sobrang panonood ng A? Kung mamatay ako, papakawalan mo pa rin kami. Kung gayon, sirain mo ang iyong mga meridian. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang sumali sa mga kaduda-dudang grupo na yan. Ngayon, na-brainwash ka na. Ano ang ibig mong sabihin dyan?
Dati kang Supreme Master. Paano ka naging ganito ka-inosente? Kung sisirain ko ang aking mga meridian, paano ako makakalabas ng buhay? Hanggang saan ka gagawin para sa kanya? CJ, kung gayon, makinig kang mabuti. Pakawalan mo muna siya. Pagkatapos, sirain niyong lahat ang inyong kapangyarihan. Buburahin niyo ang inyong organisasyon. Hahayaan kitang makaalis ng buhay. Niloloko mo lang ako. Ah, Manahimik ka. Tapos na ito ngayon. tinatakot mo ako hanggang mamatay. Hoy, Gu Chen, huwag mo siyang hayaang makatakas. Huwag kang mag-alala, hindi siya lalayo. Naglalaro lang ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, nagbibiruan lang din ako. Makinig ka, Guchen, huwag mo akong pilitin ng sobra. Kaya ano kung naglalaro ako sa'yo? Pakawalan mo na lang ako, okay? Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nagpakita ka ba ng awa noong nananakit ka ng iba? Guchen, pakiusap, iligtas mo ako. Nagmamakaawa ako. Hindi ko na ulitin. Guchen, sisirain ko ang sarili kong cultivation. Kung wala akong kapangyarihan, hindi ako makakapinsala. Hayaan mo akong mabuhay, yun lang ang hiling ko. Sayang lang ang hininga mo. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa kabilang buhay. Tigil! May halaga ba sa iyo ang matandang ito? Pakawalan mo si Zhan Yubei, Guchen. O papatayin ko ang matandang hangal na ito. Iminumungkahi kong pakawalan mo na ako ngayon. Kumilos ka ng maayos o ipapadala kita agad. Gusto mo ng palitan? CJ, pero nasaktan mo ng ganito ang aking master. Kailangan kong suklian ng pabor. Ngayon, tabla na tayo. Ikaw, makikipagpalitan ka ba o hindi? Makikipagpalitan tayo. Kapatid, ipaghiganti mo ako. Napakalupit na mga pamamaraan. Gayon din. Nagtataka ako kung wala ang aking master bilang panlaban. Anong mga baraha na ang natitira sa'yo? Malalaman mo rin agad. CJ. Paano ito posible? Naabot mo na rin ang Supreme Realm. Huwag mong isipin na ikaw lang ang prodigy sa non-country. CJ. Subukan natin yan kung gayon. Mukhang gumamit ka ng mga hindi pangkaraniwang paraan para pilitin ang iyong pag-angat. Kainis, papalapit na ang limitasyon ng oras. Naubusan ka na ng oras, hindi ba? Tama na ang salita. Ang sandaling ito lang ang kailangan ko para patayin ka. Ito ba ang lihim mong sandata para hamunin ako? Halika, ipakita mo kung sino ka talaga. Bilang strategist ng pamilyang Zhan, ang iyong mga kakayahan ay nahigitan na ang sa iyong kapatid. Ano ang halaga ng pagiging mas malakas? Kung natalo pa rin kita, nais kong malaman, dahil ikaw ang strategist ng pamilya, hindi mo ba naisip na maaapektuhan nito ang ibang miyembro ng pamilyang Zhan? Ang malalakas ay lumalamang sa mahihina. Ito ang natural na kaayusan. Nasiyahan sila sa mga pribilehyo ng pamilya. Ngayon ay dinadala nila ang mga kahihinatnan nito. Ngayong natalo na ako, gawin mo ang nais mo. Nasa iyong awa ako. Malinaw na nakikita ni pangalawang Master Zhan ang mga bagay. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sa organisasyon, ikaw ba si Tianshu o si Tianquan? Tianquan. Kung gayon, ang War Supreme ay dapat si Tianshu. Meron ka pa bang huling sasabihin? Huwag mong isiping nanalo ka na. Kapatid, ngayon ay aalisin kita para sa utos ng langit. Gu Chen. Pangalawang kapatid. Ikaw na babaeng walang modo. Ngayon ay magbabayad ka para sa pagkamatay ng aking kapatid. Ubo ng malakas, ubo. Nakakaligtas ka sa pagsabog. Halos mahuli na kita. Kung hindi lang ganyan kahina ang iyong martial arts, Zhan, maaari sana kitang tapusin na kita. Makinig kang mabuti, bubuwagin mo ang iyong kulto at patatawarin kita. Hinding-hindi, pinili tayo ng kalooban ng Diyos. Ang kamatayan ay nagbabalik sa atin sa yakap ng kapalaran. Kung gayon, yakapin mo ang iyong kapalaran. Mayroong hindi tama dito. Gu Chen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Gu Chen, mag-ingat ka. Bakit?
Sila ang mga taong sinanay ko sa loob ng maraming taon, at pinatay mo silang lahat. Kapag inilantad ko ang iyong panlilinlang, tingnan natin kung mananatili kang mapagmataas. Tingnan natin. Kaya ikaw pala. Medyo huli na para mapagtanto mo yan ngayon, hindi ba? Anong pakiramdam? Masakit ba? Dahil selyado ang dantiyan mo. Kahit ang Supreme Realm ay mortal na lang ngayon. Ha 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 ha. Hayaan mong ibahagi ko ang isa pang sikreto. Ako ang nag-utos ng massacre sa pamilya ko. Ha ha ha. Bakit? Bakit sinira ang pamilya namin? Kasalanan ng tatay mo. Ang dahas lang ang tanging solusyon niya. Wala siyang pagpipilian. Kailangan naming burahin ang iyong angkan. Kung gayon, bakit? Iniligtas mo ako. Dapat hinayaan mo na lang akong mamatay. Isa ka lang eksperimento ko. Kung hindi nakialam si Kai Yang, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Paano mo nagawa yan? Mga bulag na hanggal. Mabuhay si Lord Tianshu. Sino ang nagpadala sa inyo? Di Panginoong Kai Yang. Kai Yang, mga hanggal kayo. Maawa po kayo, aking Panginoon. Hihiwa-hiwain kita at pag-aaralan ng bawat organ. Tingnan natin kung paano ka nagkaroon ng muling pagsilang sa pamamagitan ng pagkawasak. Tigil. Bai Luo Shuang. Sa totoo lang, dapat sana'y magkapamilya tayo. Ngunit napahamak pa ang aking apo dahil sa'yo. Hindi ko nagustuhan si Liang Shangjun, at imposible ang kasal. Hindi mahalaga ang nararamdaman ko. Ang malalakas na genes ng ating mga pamilya na pinagsama ay lilikha ng perpektong supling. Pakawalan mo si Guchen ngayon. Anong gagawin mo kung hindi? Huwag mo akong piliin. Hey, hey. Hindi ka maglalakas loob. Ha ha ha. Hindi ako tinatabla ng mga ganitong pakana. Paano ito posible? Bastos kang babae. Ngayon, ang angka ng Liang ay magwawakas sa akin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Hindi karapat-dapat ang apo ko sa regalong ito. Hindi. Mukhang kailangan kong gawin ito sa sarili kong paraan. Tigil. Pakawalan mo siya. Hey, huwag kayong mag-alala, hindi kayo makakatakas. Ha ha ha. Binalaan na kita. Sapat na. Paano ka hindi nasaktan? Dapat kitang pasalamatan para dyan. Ang iyong palad na suntok. Hindi lang nakatulong sa akin na ma-absorb ang epekto ng Dengxian powder, kundi pati na rin ang pagbasag sa iyong selyo. Kahit pa nabasag ang iyong selyo, pilay ka pa rin at walang magawa. Tinutukoy mo ba ang sugat na ito? Paano ito posible? Ang Ascension powder ay hindi lang sumira sa aking selyo, kundi ganap ding nagpagaling sa aking mga sugat. Kahit pag gumaling ka, maaari ka pa rin matalo sa akin. Talaga? Ikaw. Masyadong nakakainsulto. Ang sampal na ito ay para sa pagplano mo laban sa akin. Ang sampal na ito ay para sa pagbabalak mo laban sa mga santo. At ito ay para sa pananakit mo sa ating mga tao. Disipulo. Mali ang master, mali ako. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Kapag nailantad ko na ang iyong peking pagkatao, sana ganyan ka pa rin. Hindi, huwag mong gawin. Ito ay ang kabayaran sa pananakit mo kay Lo Shuang.
Ito ang paghihiganti sa paglipol mo sa pamilyang Yu. Ha ha ha. Akala mo matatapos na ito kapag pinatay mo ako? Ang mga magulang ni Bai Luoshuang ay mamamatay kasama ko. Inakala mo bang hindi ko ito inaasahan? Imposible. Paano? Ngayon, pumunta ka na at tuparin ang iyong nakatakdang landas. Gu Chen, tungkol sa aking ama. Huwag kang mag-alala. Labanan natin sila hanggang kamatayan. Nanay, tatay. Nakilala namin si Miss Bai, si Ginoong Bai at si Ginang Bai, ay inilipat sa isang ligtas na lugar. Mabuhay ang pinakamataas. Nagsumikap ka. Ipasok sila. Magsalita ka. Ilan ang natitira sa iyong organisasyon? Nag-uulat sa master. 2 na lang kaming natitira sa organisasyon. Lanan. Ano ang ibig mong sabihin? Kahapon, tinipon ni Lord Tianxo ang maraming tagasunod ng bituin. Tapos, ano ang nangyari? Ipaliwanag mo ng malinaw. Lahat sila ay nagkawatak-watak sa mga particle ng liwanag, at sinipsip ni Lord Tianxo. Kaya naman pala. Paano natin haharapin ang mga pinakamataas? Gawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat. Sige. Galaw. Sa wakas, tapos na. Manatiling mapagmatsyag. Anong problema? Maaari pa bang may mga assassin? Sino yan? Anong nangyari kay Gu Chen? Manatili ka rito at huwag gumalaw. Maghintay ka rito. Ako na ang mag-imbestiga. Phew. Pakasalan mo ako. Gu Chen. Ito ang aking mahal na anak. Dapat mo panatilihing ligtas. Huwag kang mag-alala, Bianan. Poprotektahan ko si Lo Shuang. Kisha, Habang, ako ay wala, ikaw ang mamumuno sa Dragon Race. masusunod po, pinakamataas. Gu Chen, Enan, sinabi sa akin ni Kisha na may iniwan kang kasintahan sa Nanjang. pag-uusapan natin mamaya.